Mga dahilan bakit swerte ang pusa sa bahay. Ang video po natin ngayon, pag-uusapan natin para po doon sa may mga pusa at doon sa mga nais mag-alaga ng pusa, bakit nagdudulot ng swerte sa tahanan ang pagkakaroon ng pusa. So ito po ay mula sa comment ng isang manonood na ayon sa kanya, ang pusa niya ay madalas pumunta sa kapitbahay nila at itong kapitbahay nila ay naglalaro po. So sa tuwing binibisita siya ng pusa nila, nananalo daw ito. Ngunit bakit siya na nag-aalaga sa pusa na yon ay hindi? So malamang siya po ay naglalaro din, kaya ang tanong niya, bakit yung kapitbahay tuloy na binibisita lang ng pusa niya ay sinuswerte, samantalang siya, alaga niya yon, hindi. May mga pagkakataon po na ang pusa natin ay pumupunta po talaga sa ating mga neighbors o sa ating mga kapitbahay o lumalabas talaga ang mga pusa po, lumalabas talaga yan, lalo na kung hindi naman sila naka-cage. Ngunit, ang hindi alam sa karamihan sa atin, kapag lumalabas po ang pusa, nakakapag-recharge sila, nakakakuha sila ng mga bagong enerhiya, at lahat ng binibisita nilang area, maging ito ay sa kanila or kapitbahay or kung saan man, doon po nakakakita or mayroong good energy doon kaya pinupuntahan ito ng pusa. Pag-uusapan natin, bakit nagdudulot ng swerte ang pusa sa mga binibisita nito? At bakit naman sa nag-aalaga ay hindi? Ito po ay ayon sa nagtanong. Bakit hindi? Pero kung ikaw po ang nag-aalaga ng pusa, imposibleng hindi ka magkaroon ng good luck. So meron lang mga dahilan kaya hindi mo pa ito nakikita, pero di magtatagal makikita mo rin yung maidudulot sa iyo na good luck energy ng pag-aalaga mo ng pusa. Baka meron kang nagagawa sa pusa mo kaya nadideplete ang mga good luck energies. So ibig sabihin, hindi mo napapansin yung mga signs na ginagawa ng pusa mo sa tahanan ninyo, kaya't hindi mo nararamdaman yung good luck energies. Mahalaga po yan. Ang mga pusa natin may buhay yan. So kapag meron silang ginawang pagkilos, yung simpleng pagmimiyaw nila, pakinggan nyo yan, ituturo nila kayo sa kung nasaan yung mga energies sa tahanan ninyo. So isa yan sa dapat ninyong tinitingnan kung nais ninyong magkaroon ng good luck energies. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Mga dahilan bakit swerte ang pusa sa bahay. At para po doon sa comment ni ma'am, sasagutin natin mamaya na ayon sa kanya, yung kanyang kapitbahay, binibisita ng pusa niya, sinuswerte. Siya ay hindi raw. So pag-usapan mo muna natin bakit swerte ang pusa sa bahay. Ang pusa po ay mayroong kakayahan na hanapin ang mga good energies sa loob ng bahay natin at may kakayahan din yan na ituro sa atin kung nasaan yung negative energies. So unang-una, kung saan sila maglalagi, nandoon yung wealth spot sa tahanan natin. Ngayon, kapag nakita ninyo na doon sa area na yon, madalas siyang naglalagi, nakahiga, natutulog, relax siya sa area na yan, pwede nyo nang lagyan yan ng table or cabinet, diyan ninyo ilagay yung lagayan ninyo ng pera or kung ano mang wealth na meron ka na nais mo na ma-enhance, tingnan mo kung nasaang area siya naglalagi, doon mo ilagay. Ngayon, para malaman mo naman kung ano yung enerhiyang nasa tahanan mo, makikita mo rin yan sa galaw ng pusa ninyo. May mga area na madalas na dinadaanan lamang nila at hindi sila naglalagi. So kapag nakita ninyo na may isang area sa tahanan mo na hindi nila hinihigaan or hindi nila inuupuan, diyan palagian mong i-cleansing yan. So ang pinaka magandang gamitin kapag
ganyan, salt po. Kapag kalilinisin mo yung kung floor man yan or rooms yan, maglagay ka ng konting salt sa tubig at yan ang gamitin mo panglinis. Malalaman mo na good na yung area na yan, natanggal na kung ano man yung energy sa nandyan, babalik yung pusa dyan, mananatili siya dyan. Kung minsan po kasi, yung energies, kung saang spot siya nandoon bago pa itayo yung bahay, hindi na yan aalis doon. So, nalalaman ito kaagad ng pusa. Kapag nakita nyo na ganun ang ginawa, mag-cleansing kayo kaagad para maalis yun. Naalis po yun. Habang gumagalaw ang pusa dyan sa loob ng tahanan ninyo, naaalis yun at hindi na nakakabalik pa. Kaya't maraming nag-aalaga ng pusa para po, kahit sila ay wala, nasa opisina, may pusa silang nasa loob. Meron naman silang kasama na magpapakain dito. Para po, hindi okupahin ito ng mga energies. Sunod, bukod po sa pwedeng maging wealth activator ang pusa sa loob ng bahay natin, pwede ring makapagbigay yan ng protective energies para sa atin. Ang mga pusa natin, kung mapapansin ninyo, kapag galing kayo sa labas, pagbalik ninyo sa tahanan, inaamoy-amoy nila kayo or tinitingnan nila kayo. Dalawa lang yan. Kapag inaamoy-amoy ka ng pusa mo, ang ibig sabihin, good energies ang nakuha mo. Pero kapag papasok ka pa lang, tinititigan ka na ng pusa mo, hindi ito lumapit, tumitig lang. Meron kang nakuhang energies na hindi nila hinahayaang pumasok. Sa mga may pusa po na malapit sa inyo, makikita ninyo ito sa pusa ninyo na minsan may times na umalis ka, pagbalik mo, inaamoy-amoy ka nila. May times naman na minsan pagbalik mo, tinititigan ka lang nila. So yung pagtitig nila na yun, powerful po yun. Tinatanggal nila yung mga energies na nakuha mo na magdudulot ng bad luck sa inyo. Kaya napakahalaga ng pusa, lalo na kung minahal mo ito, may paniniwala po na mas pinipili ng pusa na sila na lang ang mag-sacrifice kaysa sa tao na nag-aalaga or sa mga amo nila. Kaya't napakahalaga ng pusa sapagkat kaya ka nitong ipagtanggol sa mga energies na hindi mo nakikita. Sunod, bukod po sa ang pusa ay may kakayahan na magdulot ng good luck energy sa tahanan mo, at may kakayahan din itong ipagtanggol ka or protektahan ka laban sa mga negative energies, meron pong pamamaraan na ginagawa para malaman mo or para magkaroon ng good luck energies ang mga wallet or bag natin. Ang iba po, pati mga sasakyan nila, ginagawa nila ito. Yung wallet ninyo, tanggalin ninyo yung perang papel. Itabi nyo. Kung may ATM yung wallet ninyo, credit card, itabi nyo muna. Iwanan nyo lang yung barya, yung coins na nakalagay sa compartment na may zipper. Or kung wala man zipper yan, pero may compartment, hindi nakikita yung coins, huwag nyo tanggalin yun. Yung mga perang papel po, tanggalin nyo. Tsaka kung may ATM kayo dyan, or kung may credit card kayo, tanggalin nyo muna. Palapitin ninyo yung pusa ninyo, buklatin nyo sa harapan niya. Kapag inamoy-amoy niya yung wallet ninyo, ibig sabihin, walang negative energies sa wallet ninyo. May mga pamahiin po pagdating sa ganon, na para malaman ninyo kung good na ba or kung swerte na ba yung wallet na meron ka. Ginagawa nila, tinatawag nila yung alaga nilang pusa para po ito sa mga alagang pusa ninyo na matagal nyo nang inaalagaan. Buklatin sa harap nila. Kapag yan ay inamoy-amoy nila, good yan. Kasi po isa sa mga kakayahan ng pusa, lalo na yung mga alaga natin, ang protektahan tayo laban sa iba't ibang uri ng energies. Kaya't ang iba, pati po sa sasakyan nila, pinapapasok nila ang pusa sa loob ng sasakyan para lang malaman kung nasaan yung negative energies sa loob ng sasakyan. Kasi po, uupo yan sa loob or mag-aamoy-amoy yan, hahanapin nila yan. Kung mayroon silang kilos na gagawin, mananatili sila, mag-aamoy-amoy. Pero,
Kung nakakita ka na ng pusang ganito na ipinasok namin sa sasakyan, tumakbo ka agad palabas. So sabi ko talaga tong sasakyan na 'to, hindi ito maganda. Dapat dito kine-cleansing. Kasi kung kanino man ito, hindi ito magdudulot ng maganda sa nagmamay-ari. Kasi maaaring marami nang naipon sa loob. Kaya pati yung pusa ayaw nang manatili dito kahit sandali. So minsan po ginagawa po yun para malocate or para malaman kung ano ang dapat na gawin sa mga bagay na meron tayo. So mahalaga po ang pusa. At para naman po doon sa comment ni ma'am na bumisita ang pusa niya sa kapitbahay nila at yung kapitbahay nila ay nanalo sa laro nito. Sapagkat yung kapitbahay daw po ay pumunta sa kanya at kinuwento pa na nanalo. So ang tanong niya, bakit ganun siya ang nagpapakain? Bakit hindi ito nagdulot ng swerte sa kanya? Unang-una po, kung yung pusa ninyo ay matagal na ninyong alaga, dapat tinitingnan ninyo kung ano ang pagkilos niya. Baka hindi mo po tinitingnan. Kapag nagmimiyaw ang pusa ninyo, kung yan ay alaga mo, huwag niyo pong isipin na nagmiyaw lang yan. Tingnan mo yung mukha niya, ano ang sinasabi niya. Ako po tinatanong ko, ano yon? Kapag ginanong ko ang pusa ko, lumalakad siya, tinuturo niya kung nasaan yung gusto niyang sabihin. So, titingnan mo ma'am, kasi baka mamaya sa area mo, kailangan i-cleansing yan. Baka may negative energies dyan, kaya nangapit bahay yung pusa mo, pumunta sa kapitbahay mo, kasi nandoon yung good luck energies. So, ayon sa iyo, yung kapitbahay mo ay sinuswerte sa sugal kapag binibisita nito, maaaring nandoon po yung good luck energies. Ngayon, yung sa area mo, kaya't hindi ka nakakaranas ng swerte mula sa pusa mo kahit pinapakain mo siya, i-cleansing mo po para manatili siya dyan sa tahanan mo. Mga pamamaraan po na pwede mong gawin. Unang-una, kung may insenso ka, siyam na insenso, mag-cleansing ka, 10 a.m. ng umaga. Ngayon, kung wala kang insenso, gumamit ka ng asin. Lagyan mo yung tubig na panlinis mo sa sahig, lagyan mo ng asin, 1 kutsara, yung timba, lagyan mo. Buong sahig ng tahanan mo, punasan mo gamit yung tubig na may asin na yan. Dahil nandyan yan sa floor, nananatili yan dyan sa flooring ng tahanan mo. Sunod, bintana. Punasan mo yung bintana at pagkatapos mo punasan yung bintana, buksan mo yung bintana at pinto. Hayaan mo ang ilang minuto or kahit 30 minutes pa para mapalitan yung air sa loob ng tahanan ninyo. Magugulat ka, yung pusa mo, mananatili na yan sa loob ng bahay ninyo. At ritual, kung gusto mo po na makaakit ka ng good luck energies gamit ang pusa mo, pwede mong gawin ito. Sa ibang bansa po, ginagawa nila ito dahil naniniwala sila na nakakarating sa may kapal yung hiling nila. So, pinapakain nila yung alaga nilang pusa. Habang kumakain po yan, nagwi-wish po sila, binubulong nila sa pusa. So, kung ano man yung gusto nila, binubulong nila sa pusa habang kumakain. Pero may dapat kang bantayan pag ginawa mo yan, dapat walang makakarinig sa'yo. Kasi kapag narinig ka ng ibang kasama mo sa bahay, sumisimbolo na yan na hindi matutupad kung ano mo yung binulong mo doon sa pusa mo. So, kung gagawin mo yan, tingnan mo na walang makakarinig sa hiling mo na ibinulong mo sa pusa mo.